siya, purihin ang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan. Nasaan ang mapapuri ng mga anak ng Diyos sa umagang ito? Nasaan ang mga tinig ng mga anak ng Diyos? Hallelujah. Purihin ka ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin siya. Purihin siya sa kanyang kabutihan. Napakasarap awitan ng Diyos. Napakasarap awitan ng Panginoon, mga kapatid. Siya'y mabuti, siya'y karapat-dapat. He is worthy of our praise. He is worthy of all our praise. Hallelujah. Purihin siya, purihin siya. Hallelujah. Sa kanya mauwi ang lahat ng kapurihan. Manalangin, aming Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat sa umagang ito. Katulad ng aming inawit, we will sing of your praises. We will sing worship sa iyong dakilang pangalan. Bayaan mo, Diyos, na maibalik namin ang lahat sa iyo. Nararapat lamang na ibalik sa iyo lahat ng bagay. Hallelujah. Napakabuti mo sa buhay namin. Hindi ka nagkulang sa lahat ng mga bagay, O Diyos. Kahit man kami ay walang-wala na, ikaw nararapat pa rin sa kaitaasang papuri. Hallelujah. Sa kasaganaan, sa kawalan, ang Diyos ay karapat-dapat sambahin at purihin. Sa kalusugan at sa karamdaman, ang Diyos ay karapat-dapat. Hallelujah. Sa umagang ito, hayaan, O Diyos, na aming sambitin ang iyong kapurihan. At huwag namin makalimutan ang maraming gawa mo sa aming buhay. Hallelujah! For all the benefits na aming tinanggap mula sa iyong salita, O Diyos. Mula noon na kami lumapit sa iyong salita, mula noon kami tawagin ng iyong salita, O Diyos. Hanggang sa mga panahon na ito ay pinatunayan mo, hallelujah, na ikaw ay Diyos na nagpapala ng iyong mga salita, hallelujah. Na ikaw ang Diyos na nag-iingat ng iyong salita. Hallelujah. At ito'y iyong tinutupad sa takdang panahon sa buhay ng iyong mga banal. Kaya salamat sa umagang ito for all the blessings that you have given us, Lord. Panginoon, salamat sa kagalingan ng mga karamdaman. Salamat sa kalakasang pisikal. Salamat sa kalakasang spiritual. Hallelujah. Salamat sa maraming mga provision sa aming mga tahanan. Salamat na iyong iningatan ng aming mga lakad sa araw-araw. Hallelujah. Salamat sa pag-usugo ng iyong mga anghel. Hallelujah. Para kami bantayan. Para kami ay ingatan sa aming mga buhay. Saan man kami dalhin, O Diyos, ng aming mga paa. Kaya salamat sa umagang ito. Sa iyo lamang mauwi ang lahat ng kapurihan at pasalamat kadakilaan. May you bless once again your word. May you bless once again our hearts. Panginoon, mangusap ka muli sa aming mga puso, sa sandaling ito, at bayaang ikaw ang muli ang siyang malaya mga kilos. Ang iyong salita ay mangusap na may kapahayagan, O Diyos. Hallelujah. Because I believe, Lord, kahit man gaano kasimple ang iyong salita, ito ay natutulot ng kalakasan at kapangyarihan, hallelujah, at kapanatagan ng aming mga buhay. Ito ay nagbibigay ng kaaliwan sa aming mga kaluluwa. Bless your word, bless every one of us. Baya, Panginoon, sa mga sandaling nalalabi ay ikaw lamang patuloy na may taas sa aming kalagitnaan. Pagpalain ang iyong mga salita, pagpalain ang iyong malit na lingkod, hallelujah, kalakasan. At kayo din, Panginoon, sa bawat isa na natatanggap at sasampalataya sa iyong mga salita, may you bless them, Lord God, with all the blessings na iyong ipinangako ayon sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, bayaan sa iyo lamang may uwi ang lahat. Salamat sa mga awit, salamat sa mga salita na aming napakinggan kanina, O Diyos. At tunay, Panginoon, na hindi dapat namin makalimutan ang iyong mga gawa, mga ginawa, O Diyos, mga dakilang bagay na ginawa mo sa buhay ng iyong mga banal. Kaya sa iyo lamang aking maingat, O Diyos, na ibinabalik na sa uli ang lahat ng kalulatian, kapurihan at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Ating palapakan sa Diyos.
Can we say praise the Lord one more time? Praise the name of the Lord. At tayo magbabasa ng kaniyang mga salita sa ilang mga sandali. Isang magandang umaga, pagbati sa ating lahat sa pangalan natin Panginoong Hesus. Let's open our Bible in Ephesians. At nadama ko na magbigay lang ng follow-up, susog sa mensahe last Wednesday. Ating muling buksan ng Ephesians chapter 6. Basahin natin ng 2 talata lang. Verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Can you say amen? Ang Diyos malayang mapala sa bawat isa at malaya tayo makaupo. Punin ng Panginoon for His blessings sa araw na ito. At until na matatapos ang ating gawain mamaya ay patuloy tayong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos for He is worthy of all praise. Siya ay tunay na dapat lamang itaas sa buhay natin dahil tayo ay tapos na ang kinumpleto ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga nandito sa ating bahay-sambahan at sa mga nasa malayo. Diyos ang magpala sa inyong lahat. So, gusto ko lang muna magbigay ng ilang announcement. Okay, so ilang Sundays ko rin nakalimutan mga kapatid to announce, ipahayag sa ating iglesia na officially na po na tumatayo bilang pastor ng San Pedro Church si Brother Eleazar Togonon. Siya ngayon ang kinikilala doon na pastor na for after so many months, actually isang taon na, November, no? Pastor Nonoy nang siya ay kunin ng Panginoon. So marami pong pinagdaanan ng church at di ko alam kung may mga nakakarating sa inyo, struggle sa mga buwan na lumipas. But salamat sa biyaya ng Diyos na tumagal man ang halos isang taon ay sa biyaya ng Diyos ay natapos din at Pastor Eleazar ay siya ngayon ang isa sa mga ang isa na nasa magagawa na katuwang ng inyong mga magagawa rin na kasama natin sa fellowship. And Brother Edgar is nasa Baclaran na siya ngayon para mag-handle din ng gawain doon. So ating sama sa prayer ang gawain na yan. Hindi natin kailangan i-details ang lahat, how it happens at ano yung mga nangyari. Ang lahat ay pinahintulot ng Diyos na mangyari upang makita rin natin, ma-realize din ng San Pedro Church kung ano yung talagang pangailangan. So, hindi na kailangan patagalin. Supposed to be, ay dapat early months pa lamang ay natapos na sana yan. So, ating ibigay ang support sa Pastor Eleazar na siyang mga siwa ng San Pedro Church. So, mamaya ay meron ding ilang announcement. Bibigay ang ating kapatid, Brother Moy, ilang announcement patungkol sa ating nalalapit na 2 days joint fellowship. Brother Moy, andyan ba siya? Andyan ba siya? Wala. Okay, so mamaya ay ating pakinggan ang ilang mga announcement. At maaaring ang ating church building ay mag-accommodate ng ilang mga kaluluwa, ilang mga kapatiran mula sa malayo. At ang aking naisuggest ay ang Tambungan Church at ang Masbate Church kung sila ay mga kaparito. So, kailangan natin paghandaan din yan, ma-assist sila sa kanilang mga pangailangan. Dahil naalala ko sa mga nakalipas na pag-accommodate natin sa mga kapatid from Masbate, Samar, ay medyo nagka-problema tayo sa mga pangailangan nila like ang blanket, matulugan nila rito ay medyo nagkaroon ng konting problema dyan, nagkulang. So this time, tiyakin natin na sila ay ma-assist
kung itutulot man ng Panginoon na si Pastor Eli ay magsama ng ilang mga brothers o ilang kapatiran from Samar at gayon din si Pastor Joel. So, sabi ko sa aming meeting, hindi tayo makapag-accommodate ng marami sa church na ito dahil may problema din yung water. Kapag kailangan ng maligo ay halos, kung marami sila ay mahirapan, matagalan, mag-asikaso. So, ang naisuggest ko lang, maaaring possible 20 hanggang 30 maximum na makapag-stay dito sa ating church. So, papag-usapan na lang po namin kung sino ang maaaring mag-assist at mamaya ipag-usapan din namin ang ilang mga brothers, ilang mga elders, kung paano sila matulungan. Barcholo, patungkol sa pagkain siguro. Andiyan ba siya, si Barcholo? Yung breakfast nila ay siguro ay mas mainam na kung tayo na rin mag-prepare para bago sila pumunta doon sa gawain ay ang problema na lamang ay ang lunch at dinner. So hindi ko pa rin alam din kung yung dinner kung maaring tayo na rin ang mag-handle pagbalik nila rito. So anyway, yan ay 2 days lang naman at hindi na masyado magiging mahirap. I think kung tayo ay magtutulungan din sa bawat isa na ma-accommodate ang mga kapatid. Okay, so nabanggit na rin kanina, magkakaroon tayo ng changes sa ating program. At Lord willing, ay simulan natin this December. Ilang mga changes. So, ngayon ay medyo nagkaroon tayo ng changes because of exhortation. And most probably, may ganun na ang ating setup by the next mga gawain natin. Mag-open ang MC and then punta agad tayo sa mga pasalamat sa Panginoon, testimony and songs. And then, praise and worship at diretso na sa ating preaching. And then, magkakaroon din tayo ng bagong activities sa church at later aking i-announce na lang details tungkol dyan. At yan ay pag-uusapan din namin mamayang hapon ng mga elders para ma-establish namin kung paano execute ang bagong activity. And then, kanina ay napansin ko, Brother Joel, wala tayong internet? Meron na. So, wala tayong internet. At napansin ko yan, mga kapatid, pagpasok ng taong ito, halos buwan-buwan ay linggo-linggo mayroong maintenance dito sa lugar na ito. So, I think kailangan ko ng puntahan ng office at ireklamo yan dahil hindi po dapat gano'n na halos weekly ay mayroong maintenance sila dahil nakaka-receive ako ng text message. Dahil sa Globe, sa aming internet, ay hindi naman gano'n. Usually once a while, once a month ang maintenance. Pero itong PLDT, halos buwan-buwan, weekly, ay may maintenance sila at kailangan ng kunin ng attention. Kung kinakailangan, Brother Joel, ay magpalit tayo ng internet dahil naka 2 years na tayo sa PLDT, so tapos na yung kontrata at hindi na tayo naka-lock sa kanilang contract. So kung kailangan magpalit tayo, it's either Globe or hindi ko alam kung okay na rin dito yung Converge, hindi na tayo maabala sa ating live streaming at sa ating connections. So siguro mamaya ay pag-uusapan din namin. So ngayon ay wala tayong live streaming at nandun pa naman sa Quezon sila Rebecca, Bar Edgar, at hindi sila makakapag-join. Okay, so marami pa mga bagay na pwede nating pag-usapan, isayos. At yung ating joint fellowship ay mamaya na lamang natin bigyan ng time para sa ilang mga announcement. At gayon din sa ating contributions, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng contributions. At si Brian Moy na lang bahalang magpaliwanag tungkol sa bagay na yan. At bago ko makalimutan, last Sunday sa aming brothers meeting, ay napagkasunduan din namin mga kapatid na hindi ko iniisip na ito ay magiging burden sa atin o karagdagang bigat sa ating lahat. Kung maalala niyo si Pastor Eli, ng ating last anniversary ay open siya ng kaniyang damdamin sa church dahil siya ay dito rin naman galing, nagpasimula sa ministry na ito. So it's about open doors or outreach ng Tambungan Church.
At kung maalala niyo, siya ay nag-express ng kanyang damdamin kung sinong pwedeng hipuin ng Diyos na makasupport. At since wala namang nagpaabot ng kanilang personal na pagpapasya about this, no? Kaya amin na pag-usapan na tayo maglalagay na lamang po ng box offering sa likod. And this time, kung ano yung pinadama ng Diyos sa inyo na ilagay. And then, at the end of the month, ay ating papadala kay Pastor Eli, sir. So, wala pong amounts, any amount po na ating gagalakan to share. Ganoon na lang ating gagawin dahil meron na tayong Masbate Fund na pinapaikot every first Sunday ng buwan para naman sa ministry ng Masbate. So, this time ay para sa outreach. So, hindi ito para sa mismong church nila, Pastor Eli. At least, ay makatulong tayo sa kahit gasolina lang nila, papunta roon, back and forth, ay malaking bagay na. So, any amount po na ipadama ng Diyos sa inyo, ay ating lalagay dyan sa likod ang box. At monthly na natin papadala kay Pastor Eli. But anyway, ay may mga ilan naman dito individual na once a while ay nagpapadala rin ng tulong sa abot ng kanilang mga kaya. So, lahat ito ay ating gagawin. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay gawin natin sa pangalan ng Panginoong Yesus upang ito ay magkaroon ng kalulatian at kumuha ang Diyos ng patuloy na biyaya o patuloy na karangalan. Dahil hindi lamang tayo ang magbe-benefit, actually, tayo ay tutulong lang. Ang benefit ay ang mga kaluluwa na patuloy na nilalapit ng Diyos sa mensahe na ito. So, handa po ba tayong sumuporta, mga kapatid? Kagalakan ninyo, any amounts, barya, diba? May mga barya natin na naipon, 10 pesos, 20 pesos, ay malaking bagay na yan para sa isang buwan na ating maitutulong. Okay, so, just continue praying, no? At hindi natin kaya gawin lahat ng bagay, sabi ko nga, at ating pagkatiwala sa Panginoon. So, sa umagang ito, we will go on a message, isang simpleng mensahe. At ito ay parang follow-up lang sa mensahe last Wednesday. And since meron tayong exhortation kanina, ay maaring magbahagi lang ako ng 30 to 40 minutes dahil meron pa tayong special announcement mamaya. At gusto kong pag-usapan natin ang paksa sa umagang ito na take control your spiritual battle. Sino sa atin ang na-bless last Wednesday sa mensahe na ito, mga kapatid, na dinala ng ating elder sa mensahe niya last Wednesday na putting on the whole armor of God. But this time I want to talk on the other side ng mensahe last Wednesday. At parang follow-up lamang susog sa kaisipan na ito, I want to speak about take control. Ating paksa is take control of your spiritual battle. At kung bakit tinuturo ito, mga kapatid, sa atin, na ating sakbatin ang buong kagayakan ng Diyos, it is because totoo na mayroong labanan ang mga mananampalataya. Totoo na mayroon tayong struggle sa ating mananampalataya. And every believer must recognize ang bagay na ito, na hindi dapat tayo maging ignorant pagdating sa ating spiritual life. Ay dapat nating kilalanin na meron talagang isang katotohanan sa ating buhay mananampalataya ay meron tayong labanan na hinaharap. At yung mensahe last Wednesday, naniwala ko ay napapanahon sa atin. Ang sabi nga kanina, kapag dumating ang panahon na tayo ay medyo nasa comfort zone, ang malaking tendency is to forget yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Sino sa inyo nakaranas ng bagay na yan? To be honest, di ba? It is a reality na pag medyo nasa comfort zone tayo, ay daglian natin nakakalimot ang mga mabubuting ginawa ng Diyos. Pero napakinggan ng mensahe kanina ng exhortation, pinapaalala sa atin, huwag natin kalimutan ang maraming benefits. Sino rito ang nag-enjoy ng mga benefits ng pangako ng Diyos? Mga salita na ipinagkakaloob sa iglesia.
For it is our strength, for it is our might. Dahil tayo ay nasa realidad ng buhay mananampalataya. Now, ano ba ang mga dapat nating maunawaan sa mga pinangaral last Wednesday? Una, that we are in a battle. Isang realidad na dapat nating tingnan at tanggapin. Una, tayo ay nasa labanan. We are in a battle. At ikalawang bagay na dapat nating tingnan o maunawaan sa bagay na yan, kung hindi yun naunawaan na tayo ay nasa battle, then, kalawang bagay, you must face your battle. Huwag natin talikuran ang ating labanan. Ikatlo, hindi tayo magtatagumpay sa battle na ito except ating ibibihis, isusuot ang whole armor of God. Diba? Dahil ano namang saysay na tayo lumalaban sa kaaway at wala naman tayong sakbat na sandata o pangailangan na ibinigay sa atin ng salita ng Diyos, tulad ng ating narinig last Wednesday. Hindi natin magagapi ang ating mga kaaway sa magitan ng ating sariling lakas. Sino mag-agree sa bagay na yan? Hindi natin kaya harapin ang mga evil spirits sa ating panahon kung ito'y gagamitan natin ng ating sariling lakas at talino. And that's why napakalaga ng mensahe last Wednesday, put on the whole armor. Hindi tayo mag-iiwan ng isang bahagi. Ito isang buong kagayakan ng Diyos na dapat ay i-possess o dapat tayo ay magtaglay sa ating buhay pananampalataya para tayo ay makaharap sa iba't ibang labanan. Hindi tayo mag-iiwan ng isang bahagi. Kaya ang sabi doon, put on the whole armor of God. Ating balikan ang ating teksto. Sabi doon, for our struggle is not against flesh and blood. Verse 12, but against the rulers, against the powers, against the world, forces of this darkness, against the spiritual forces of all wickedness in the heavenly places. Kaya sabi sa verse 11, put on the full armor. Kaya sabi sa atin last Wednesday, maaaring ito'y narinig na natin, subalit kapag ibinabalik tayo ng Diyos sa ganung kaisipan, ay nare-refresh ang ating kaisipan at bumabalik tayo sa realidad ng ating buhay, pananampalataya. Na maaring once in a while tayo nakakalimot, sabi nga ng mensahe kanina, ng exhortation kanina, maaring nakakalimutan natin ang mga dakilang gawa o makapangyarihan ginawa ng Diyos sa nakalipas ng mahabang panahon at kapag tayo nasa ating comfort zone, wala tayong naaalala, nag-i-enjoy tayo sa mga biyaya, sa mga pagpapala ng Diyos at nakalimutan natin na minsan tayong tinulungan ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga ng pagpupuri, pagsamba, ibabalik natin sa Diyos ang nararapat sa ating buhay. Ang buhay na ito ay nararapat lamang ihandog mulit-muli sa Diyos. Ang mga pasalamat, ang mga papuri. Now, isang bagay pa na dapat ma-realize natin is that Satan is real. Okay? Binagit ni Apostol Pablo, he's the God of this world. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. He's the God of this world that blinded the minds that believe not. Kung meron man dito, hindi sumasampalataya o lubos ng sumasampalataya, at ikaw ay bulag sa mga katotohanan, bulag sa mga pangako ng Diyos, maaring ikaw ay nasa panahon pa ng pagkabulag na gawa ng dyablo para ikaw ay hindi makita ng mga plano ng Diyos. At hindi mo maunawaan ang mga salita ng Diyos. Kaya kahit anong pangaral, paalala, encouragement, ay hindi tayo lumalago sa pananampalataya. It's because Satan is real and he is the God of this world na siyang bumubulag sa mga hindi sumasampalataya. You must believe the Word of God. You must believe God. Sabi nga ni Jesus, if you believe in me, believe also in Him that sent me. Dahil kung tayo sampalataya sa Panginoon, of course, if we believe in Jesus, we believe in God. At tayo ay
tayo ay nakakaunawa, nakakakita ng mga salita ng Diyos na nahahayag at nagmamanifest, at yan ang gawain ng diablo sa ating panahon, is hiding in all shadows and confusions. At ang diablo na ito ay kanyang, kumbaga, sinusundan ang mga gawa ng Diyos, ang mga ginagawa ng Diyos sa mga buhay ng mga believer. Nagbabantay siya, tumitingin siya, nagbabantay siya kung sino yung hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, at yun yung mga natatangay ng diablo. At yun ang dahilan, di ba, mayroong mga tumatalikod sa pananampalataya. Mayroong umaalis sa pananampalataya. May tumitigil. Mayroong na hindi makita sa gawain o sa pagtitipon, sa gathering ng mga anak ng Diyos. It is because maaring ang ating kaisipan ay nadadala ng mga hangin sa sanlibutan. Because itong mga demons, itong spiritual warfare, they all exist sa ating, sabi nga last Wednesday, nabanggitin, I think, na tayo ay nasa spiritual realm. Bagamat tayo nabubuhay sa laman, sabi ni Pablo, pero tayo ay nasa spirit realm. At hindi tayo dapat mabuhay sa ating pagkatakot sa mga bagay na ito. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa atin ng spiritual weapon para tayo ay makaharap sa gawa ng kaaway. At yun yung binasa natin kanina, yung kalakasan at kapangyarihan na mula sa Diyos. Sino sa atin ang tumanggap ng kalakasan na mula sa Diyos sa huling mga araw na ito? That the church, God has given us His Word, itong scripture na binabasa natin to remind us kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kung sino tayo, kung sino kayo sa huling mga araw na ito. At yun yung aking gustong bigyan ng pansin sa ilang mga sandali, mga kapatid. To take control of our spiritual battle. Tayo ay nabubuhay sa isang realidad na kalagayan, at yan ang nabasa natin sa Ephesians chapter 6, at ibalikan nating teksto. Sabi ni Pablo, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the whole armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes, against the wiles of the devil. So ang church, ang iglesia na ito ay humaharap sa devil's schemes. So dapat makita natin yan as a believer, that the church is facing all the devil's schemes. Yung word na while sa King James Version or schemes, sa Greek word, yan, ang ibig sabihin po niyan is method. Sa Greek word, methodeia. Ibig sabihin niyan is method. Ano ibig sabihin ng method? Procedure, technique, or way of doing something. At kung tayo ay aware sa ating pananampalataya, if the church can only numadama niya na siya ay aware sa lahat ng mga nangyari sa huling mga araw, that Satan has these schemes, meron siya mga wiles, meron siya mga schemes or mga method, procedure, technique para gapiin ang mga anak ng Diyos. He has this all kinds of method, procedure, techniques, yan ang ibig sabihin niyan, para dayain ang mga mananampalataya, para pahinain tayo sa ating pananampalataya. And we must be aware. Nabanggit na rin kanina, kaya salamat sa Panginoon, na ang kanyang salita ay binibigyan niya ng linaw sa atin. Ang kanyang salita ay meron laging connection sa isa't isa. Kayang gamitin ng diablo. Alam niyo ba, lahat ng naging bunga ng knowledge of the good and evil, the tree of knowledge of the good and evil, lahat ng naiproduce ng bagay na ito ay kayang gawin ng diablo as a schemes, as a procedure, as a technique para ang mga mananampalataya ay pahinain. Binanggit na kanina, salapi ay kayang gamitin ng diablo. Karangalan,
karangyaan, at mga bagay sa lupa. Ang mataas na technology sa ating panahon ay kayang gamitin ng dyablo para ang ating mga kaisipan ay ilayo sa battle at makalimutan natin na tayo ay nasa spiritual battle. Kaya nga ang ating paksa, take control. Take control of your spiritual battle. Kayang gamitin ng kaaway ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay natin nakikita, maging mga bagay na hindi nakikita. Ito'y tumutukoy sa mga evil spirits. Sino sa atin ang tawag niya, nagpa-practice pa ng Halloween every November 1. Di ba? Maganda rin pag-aralan niyan, mga kapatids. Because kung ating babalikan ang history, it's all about the kulto. It's all about demonic spirits. At sabi nila, All Saints Day daw. Pero nakakatuwang tingnan minsan sa Facebook yung mga naglilitawan ng mga kaisipan na kahit man hindi mga believer, ay nag-express na kanilang mga nakikita. Sabi nila, bakit All Saints Day? Eh hindi naman yan mga banal, hindi naman yan lahat. Sabi niya. Hindi po yun nasa mensahe, yun ay mga tao na somehow may nakikita rin. Sabi niya, hindi naman yan talaga lahat mga banal. Marami rin dyan mga makasalanan na namatay. Kaya bakit na tinatawag na All Saints Day? So lahat ito ay pwedeng gamitin ng kaaway para ma-distract ang mga mananampalataya at para tayo ay hindi makarealize na tayo ay nabubuhay sa ating battle. Una-una, we must face our battle. Harapin natin ang labanan na mayroon tayo because para sa akin, ako'y naniwala sa masampalataya na ang ating buhay ngayon ay, katulad ng sabi ni Pablo, ang ating buhay ay against. Ang ating buhay, our life is now against with all the procedure or schemes na ginagawa ng dyablo sa ating panahon. At kung hindi magiging wise ang church, lahat tayo ay madadaya ng maraming mga methods sa sanlibutan. Napaganda ng mga paalala kahit man nung joint fellowship sa Camiguin. Pastor Joel, one time, nabanggit niya, nadaanan niya isang paalala sa iglesia na baka tayo ay nahuhulog na sa wiles, sa methods. Hindi ko maalala kung si Pastor Joel ba o si Pastor Barbubu din na nag-share. Na baka tayo ay masyado nabuhos ang panahon sa technology. Ang ating pag-scroll na ilang minuto, pagtingin natin sa orasan ay 2 hours na pala. Na nakababad sa technology. What's that? Nakakalimutan natin that we are in a battle. Nakalimutan natin na ito yung mga schemes. Sino sa atin ang minsan ay nakakadama to pray, kahit man tayo ay sa ating lamesa, sa ating study table, kapag tayo ay nakakadama ng presence ng Diyos through His Word, di ba, naluluha na lang tayo, at tayo ay nakakadama na, sa ating kalooban ay magpuri, magpasalamat for all the privileges, for all the benefits na ating tinanggap throughout the years. Kapag ating uupuan ng ilang sandali at magbubulay-bulay, tunay na dakila ang Diyos na tumawag. Hindi tayo iniwan, pinabayaan sa maraming labanan. Ang kailangan lang ay makita natin that we are in a battle. Take control of your spiritual battle. Huwag niyong kalimutan, kahit man kayo ay nasa loob ng church building na ito, we are in a battle. Diba? Yun lang simpleng pag-idlip dyan. Diba? Defeated ka na. Diba? Hindi ka masyado nakafocus sa gawain. Maaaring napuyat ka last night. Mabuti sana kung nagpuyat ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pero napuyat ka sa mga technology, napuyat ka sa maraming mga bagay, at pagdating sa gawain, defeated. That's the reality. You see? All these wiles, all these schemes. Sabi dyan, ang ating buhay ngayon is against all this procedure.
So we must realize that your spiritual battle is on, that your struggle is on, at wala sa ating maka-turn off. Panginoon, ito-turn off ko muna yung battle na to. Diba? Parang gusto natin magpahinga minsan. Pahinga muna ako sa pagdalo, pahinga muna ako sa ganito, pahinga muna sa pag-awit, pahinga muna sa pagtutugtog. So we are facing in our own spiritual battle. Our spiritual battle is on. Andyan ang struggle. Hindi natin kayang i-deny yan. At wala sa ating makakapag-turn off. There's no switch to turn off the battle. Ang battle na ito ay aabot hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Yung struggle, yung patuloy na pagharap sa mga labanan. Kaya nga sabi doon, ating balikan, sabi doon, for our struggle is not against, sabi diyan, flesh and blood. Ating balikan ng verse 12. But against, so yan, but against the rulers, against the powers. So ipinapakita diyan na walang kinalaman yung ating physical life. Huwag niyong kalimutan. Pansinin natin ang bagay na yan. Walang kinalaman ng ating physical life sa labanan na ito. It's not about the status of your life. Gaano ka man ka-bless, gaano man kataas ang iyong bahay, ilang palapag. It's not about your name. It's not about my surname, your surname. It's not about yung mga accomplishment. It's not about your degree. Kaya kahit kaanong katalino ang tao, kung siya'y walang alam sa kalooban ng Diyos, siya ay gagapiin at gagapiin ang kaaway. Kahit gaano katalino ang tao, kahit siya na yung pinakamayaman, pinakamatalino na nabubuhay sa uling mga panahon, kung walang Espiritu ng Diyos na nangungusap sa buhay niya, siya ay kayang gapiin at kunin ng dyablo. It's not about your degree. It's not about your accomplishments. But the battle is about our spiritual life. It's about ourselves. It's about our inner man na siyang humaharap sa mga kaaway. Kaya sabi dyan, natin balikan ng verse 12, ang buhay na ito is against the rulers. So pansinin niyo mabuti ha. This life, ang buhay na ito ay lumalaban laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Could you imagine? Your battle, your life is against the forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So could you imagine gaano kahalaga yung buhay na meron tayo ngayon? Kalimutan muna natin sandali yung ating physical life. Dalhin natin ang ating masarili sa espiritu na kalagayan. Ito yung realidad. We're facing the forces of the evil, the forces of darkness. Tulungan tayo ng Panginoon na buksan ang ating mga kaisipan. Panginoon, ganito pala kasalimuot ang dinadaanan ng iglesia nang sabi ng Scripture that even the elect pwedeng dayain. Pero salamat, the elect cannot be deceived. Sino ang mga elect sa umagang ito? Kahit man gaano tayo kahina sa laman, pero yung ating espiritu ay malakas. Hallelujah, sa harap ng Diyos. Guided by the Spirit of God, guided by the Word of truth sa ating panahon. Kahit gaano man kabigat ang mga battle, di ba? Kaya nandiyan siya, salamat sa biyaya ng Diyos. Matagal nang nasa spiritual battle ng karamdaman. Pero kahit na gaano katagal, gaano kabigat ang mga battle na ito, isang bagay na pakainam, it's not about this physical world. It's not about our status sa buhay na ito. Hallelujah. Kaya kahit yung mahirap o yung kulang na maraming mga bagay sa bahagi ng katawan ng Panginoon, kung siya naman ay nagtataglay ng kalakasan mula sa Diyos, siya ay mapagtagumpay na isang anak ng Diyos.
Kaya nga sabi kanina, napaganda ng mga salita ng pag-exhort sa church. Baka tayo ay pinagpala na ng mga material na bagay, nakalimutan natin ang halaga ng fellowship. Lagi namin inuulit-ulit ang bagay na yan because hindi tayo maaring mabuhay na tayo ay hiwalay sa fellowship ng Diyos. Hindi tayo maaring laging wala sa gawain ng Diyos. Tandaan niyo yan, hindi tayo mabubuhay sa ating sarili, sabi ni Pablo. Hindi tayo mabubuhay sa ating sariling talino, lakas. Dahil unang-una sa lahat ng resources sa Diyos ay nagmula ang lahat ng resources. Napakaganda ng pag-aarawan minsan na binahagi ni Pastor Joel, di ba? Sabi nung graduated ng agriculture, sabi niya, matalino ako. Alam ko yung lahat ng mga techniques sa pagtatanim. Alam ko kung paano alagaan ang mga tanim na ito. Di ba? Nagmamalaki siya sa kanyang karunungan. Pero nakalimutan niya na kung hindi ang Diyos magpapaulan ng ulan, papaano lalago ang kanyang mga itinanim? Kung hindi ang Diyos nagpapasikat ng araw, hallelujah, kung hindi nagpapaulan ng blessing ang Diyos, papaano lalago ang ating mga ipinagpagalan? Huwag niyong kalimutan, all these resources ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi kanina, huwag niyong kalimutan ang lahat ng benefits na inyo tinatanggap, lahat yan ay sa Diyos. Kahit man yung ating lakas, sa Diyos galing. Kahit gaano kaliit yung pinagkakitaan mo, sa Diyos galing yan. Di ba? Kahit gaano kasimple ang buhay, it's all about the Lord. Kaya nga sabi ng Satan Diyos, be strong in, sabi ni Pablo, be strong in the Lord. Because yun ang realidad, that this light, that you are facing all these devices, all these schemes, sa ating panahon, all these wiles of the devil. Kaya ang advice ni Pablo, be strong in the Lord and His mighty power. Ibig sabihin niyan, take control of your spiritual battle. Harapin mo ang iyong laban. Tayuan mo ang pananampalataya na minsan na iyong tinanggap mula sa tanang Diyos. Hindi po yan isang sabi-sabi lang, kahaka-haka o mythology. It is a reality na kung walang pananampalataya, hindi makapaglulugod sa Diyos. So we must stand sa pananampalataya na ito o sa kapangyarihan ng Diyos. Ating basahin ang Hebrews chapter 10, verse 23. Ang sabi diyan ni Pablo, let's hold firmly. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Sino magsasabi ng amen sa umagang ito? He who promised is faithful. And let's consider how to encourage one another in love and good deeds. Not, okay, verse 25. Ito yung familiar tayong lahat. Not forsaking, not abandoning our own meeting together, as is the habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see, higit sa lahat, as you see, that the day is drawing near. Sabi diyan, hawakang matibay ang pag-asa. Take control of your spiritual battle. Huwag mong kalimutan ay ikaw ay humaharap sa iyong labanan. At hindi ka magtatagumpay sa uling mga araw na ito without holding firmly what is the promise and what is the word of God na ibinibigay sa iglesia. Kaya napakainam na sabi kanina, di ba, inyong ingatan ang kautusan ng Diyos. Kapag inyong iingatan, then ang Diyos ang mag-iingat at magpapala sa inyo. Huwag niyo lamang kalimutan ang utos ng Panginoon, sabi doon ni Moises sa bayan. Huwag lamang kayong makalimot sa ginawa ng Diyos kahapon, last month, last year, sa buong buhay ninyo. Ay huwag niyo makalimutan yung panahon na kayo ay mula nung kayo tinawag ng Diyos. Hanggang ngayon, hallelujah.
ay huwag makalimot, napakarami ng ginawa ang Diyos, napakaraming bagay na ginawa ang Diyos, lahat ng bagay, mabuti o pangit man sa paningin natin, lahat ay pawang sa ikabubuti ng bawat isa. Lahat ay pawang sa ikaayos ng iglesia ng ating buhay, pananampalataya. Kaya ang sabi diyan, let's hold firmly. That means take control your battle. Hold fast your faith. Hold fast your, binanggit last Wednesday, ating isasakbat ang buong gayak ng Diyos, ang buong kagayakan ng Diyos. So that means, ikaw ay hawak. You will hold fast the faith. You will hold fast the salvation. You will hold fast the truth and the righteousness of God. At binanggit din doon yung gospel of peace. Do not be troubled dahil ang nasa iyo ay kapayapaan mula sa Diyos. The gospel of peace. At higit sa lahat, hold fast the sword. Binanggit yan, di ba, last Wednesday? The sword of the Spirit, which is the Word of God. At yun na nga ang problema sa ating panahon because makakalimutin tayo. Kaya napakadali nating iwan ang gawain. And that's the truth. Napakadali natin mag-skip ng mga services. At kanina nabanggit ko, di ba? Lahat ng bagay ay pwedeng pakilusin ng diablo as his method, as his schemes. Para tayo ay dayain. Di ba? At ang mga anak ng Diyos na nakakalimot sa mga gawa niya, nakalimutan natin na ang mga trabaho, ang mga negosyo, trabaho, pag-aaral, ay pwedeng maging dahilan para tayo ay mawala sa fellowship. Hindi naman natin sinasabi, no? Bar Joey, Bar Buboy, na hindi na dapat tayo magtrabaho, magnegosyo, mag-aral. Ay hindi po ganun ang pinapakita ng Scripture. Pero yan ay pwedeng gawin as a reason. Kaya nga yung busy-busy na sa trabaho, hindi na makita sa iglesia. And that's the reality. Pag busy tayo sa ating mga negosyo, hindi na tayo makita sa mga gawain. Because ang ating thinking is, as, di ba, bilang nasa laman, sayang naman. Pero nakalimutan natin, masayang kung tayo ay wala sa presensya ng Diyos. Mas malaki ang nawawala sa atin bilang mga mananampalataya dahil naaagawan tayo ng kaaway at tayo ay pinanghihina sa pananampalataya. So, ganyan yung paraan, mga kapatid, na gusto ko ipakita sa atin. You can take control of your battle. Because sa ating panahon ay maraming, masabi ko, bakit mayroong mga gapian ng mga mananampalataya, because kulang tayo sa paglapit sa Diyos, kulang tayo sa paghingi ng, di ba, sabi ni Pablo, o is it Titus or James, na tayo ay humihiling o hindi tayo humihiling sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Hindi tayo humihingi ng habag at awa ng Diyos. Sabi niya, hindi pa tayo humihiling para malubos daw ang ating kagalakan. So kung yung titingnan, nakalimutan natin bilang mga warriors, spiritual warriors, that we are in a battle at tayo ay nagiging complacent at nagiging relax sa pananampalataya hanggang sa unti-unti natin makalimutan ang halaga ng fellowship, ang halaga ng mga prayer meetings. Hindi kami mag-asawa na ipaalala sa inyo ang bagay na yan dahil yan ang ating kalakasan na mula sa Diyos. Diyan tayo kumukuha ng strength, ng biyaya, ng higit na blessing para ating bigyan ng lugod ang Diyos sa mga panahon na yan. So, ibig sabihin yan, tumatayo tayo sa battle. Yung taking control of your battle, ibig sabihin yan, tumatayo tayo sa labanan. Hinaharap natin ang mga kaaway na dala-dala natin ang buong kagayakan ng Diyos. Now, I just want to read, punta natin ang 2 Corinthians chapter 10. So ito ay parang follow-up lang, no? Susog lang sa mensahe last Wednesday. Sa 2 Corinthians chapter 10, sabi diyan, for though we walk in the flesh, we do not
war. We do not wage battle according to the flesh. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it's not about your accomplishment, your degree. It's not about how tall you are or how small you are. Diba? It's not about kung gaano mo na naikot yung buong sanlibutan. Alam niyo ba na kapag ating titingnan ang salita ng Diyos, ano may isip niyo sa mga taong, mga tawag niyan, mga sabi natin, mga nag-i-enjoy ng kayamanan ng sanlibutan? If we will look on the scripture, ang nadadama natin, kahabag-habag itong mga tao na walang alam sa kalooban ng Diyos. Because sabi ni Han David, hindi ka ililigtas ng iyong kayamanan sa araw ng kaguluhan. Hindi ka ililigtas ng yaman, ng talino, sa panahon na nagkakaroon na ng gera mga bansa, nagkakaroon na ng mga kaguluhan, at napufulfill ang mga scripture, ang mga prophecies. Kaya pagtitingin tayo sa nangyari sa ating panahon, kahabag-habag itong mga tao na nabasa ko nung isang araw, itong si Michael Jordan, sa mga nakakilala kay Michael Jordan. Isang icon, isang tinitingala na athlete sa buong sanlibutan. Ay napasama na siya sa 400 na wealthiest men living on earth. Isipin nyo, hindi na siya naglalaro, pero siya ay buwan-buwan ay merong pumapasok na income sa kaniyang mga negosyo. At napicturean siya na isa na nag-unwind sa isang kilalang pulo somewhere in South America. If we will see the scripture, ang maladama natin kahabag-habag yung mga tao na kahit gaanong kalagayan ng buhay nila, gaano kataas ang kalagayan ng buhay nila, walang kinalaman yan sa spiritual battle. Samantalang ang mga anak ng Diyos ay tinuturuan ng salita ng Diyos kung paano tumayo. Because hindi tayo, sabi doon, though we walk in the flesh, we do not war. Hindi tayo maharap sa laman, sa mga labanan because of the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh. Verse 3, atin tuloy. Verse 4. But divinely powerful for the destruction of fortresses. Ito yung mga spiritual na mga bagay. Hindi po yan natural na mga fortresses. By this power mula sa Diyos, we are destroying arguments, verse 5, and all arrogance raised against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Yan ay sa pamamagitan lamang ng ng divinely powerful na mula sa Diyos o makadiyos na pagkilos sa buhay natin, makadiyos na paggawa sa buhay natin. Sa magitan niyan ay ating madadala sa obedience, sa pagsuko, sa pagbaba ng loob. Sabi diyan, we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Dahil sa pagkilos ng salita ng Diyos, o pagkilos mismo ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. And we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. So, ibig sabihin niyan, mga kapatid, kapag tayo ay tatayo sa laban, ay huwag natin gagamitin ang ating kalakasan. Huwag natin gagamitin ang ating sariling lakas, ang ating sariling intelihente. Walang kinalaman dito ang ating mga diploma, ang mga degree. Ang kailangan natin ay ang kapangyarihan na bumababa mula sa presence ng Diyos. To be honest, kapag tayo ay naghihiwalay-hiwalay sa fellowship, anong ating naranasan? Meron ba tayong dala-dala bit-bit na biyaya mula sa Diyos? Another blessing ng kalakasan? Paglabas sa gawain, dala-dala natin yung joy. Panginoon, muli ikaw ay kumatagpo sa amin. Muli ikaw ay nangusap sa amin. It is a strength, it is a power mula sa Diyos. Dahil ang realidad talaga, paglabas sa gawain ay muling haharap ka sa maraming labanan, sa iba't ibang forces of this world na sabi ni Pablo, ito yung lahing liko, sabi ni John, I think, na tayo nabubuhay in the midst of the crook. Diba? Yung likong sanlibutan, likong panahon. Kaya kung titingnan natin, napakahigpit ng labanan na ito.
Kaya sa araw na ito, ang aking dalangin, Panginoon, buksan mo pa ang aming mga kaisipan. Panginoon, ipakita mo pa sa amin that we need a divine power mula sa iyo. Para kami ay makalakad sa pananampalataya. Para tuluyang maalis na yung mga takot sa ating mga puso. Yung mga nag-aalala pa, yung mga nababahala pa, yung mga nag-aalinlangan pa. Na yan ang pipigil para tayo ay magpatuloy sa mga pangako ng Diyos. So I just pray na mangyari ang bagay na ito. Ating puntahan pa ang 1 Peter chapter 5. Because sabi naman dito, stand firm in the faith. Anong sabi dyan? Be alert and sober mind. Pasensya na kayo, I'm just reading no version. But the thought was there. Just continue reading your King James Version or anumang merong version tayo. As long as hindi tayo nawawala sa thought. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Now think of it, that the devil is like a roaring lion. That means he is always ready to devour. In his mind, wala siyang gagawin kundi mag-destroy. Kaya nga sabi ni Jesus, ang kaaway ay dumating to destroy. But I came to give life. To those who believe. Sabi nga, sa mga sasampalataya ay hindi sila mapapahamak. Hallelujah. But they will continue living sa buhay, hallelujah, na mula sa Diyos. At sila ay may tamang pahayag at unawa that they are in their battle. That the church, that you are in a battle. And that's why sabi ni Peter, stand firm in the faith. Resist the devil. Stand firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Pag tayo ay may kabigatan, huwag natin kalimutan, hindi lang tayo nabibigatan. Meron dyan nabibigatan din. While we're suffering, may mga bahagi ng mga anak ng Diyos, they also suffer. While we are in pain, meron din naman mga bahagi ng iglesia na in pain, in suffering, in sickness. Mayroong mga trials, may mga troubles, may mga battles din sila. Kaya huwag tayo masyadong mag-focus lang sa ating sarili. Instead, tumayo tayo sa panampalataya and face your battle. Take control of your spiritual battle. Yan ay pagtayo sa panampalataya kapag ikaw ay tatayo sa laban at hindi ka tatalikod, hindi ka aalis sa presence ng Diyos. Hindi ka lalayo sa faith, hindi ka iiwas, hindi mo iiwan ang iyong position. Bilang ikaw ay isa sa mga nobya ni Kristo na kanina inawit natin. Hallelujah! Ano expression na meron tayo? I know that I am the bride that He is returning for. It is a position. Huwag mong iwan yung position mo. Harapin mo yung battle mo. Hallelujah! Ikaw ay babalikan ng Panginoon. Ikaw ay bahagi ng nobya ni Kristo na Kanyang babalikan one of these days. Huwag mo lang iiwan ang iyong position. Tumayo ka. Humarap ka sa iyong labanan. Because ang pag-abandon sa ating position ay pagpapakita ng gapian na kalagayan. Abandoning your position ay nagpapakita yan ng karuwagan sa harapan ng Diyos. Huwag natin iwan ang ating place of worship. Huwag natin pabayaan ang bahagi natin, ang ministry. Alagaan ang ministry ng Panginoon. Alagaan ang fellowship. Lagi nating isakop ang ating sarili sa Diyos. Ano sabi ni Santiago? Submit yourselves to God. Resist the devil and he will flee. James chapter 4 verse 7. Submit yourself to God. Yan ay pagtayo sa presence ng Diyos. Pagtayo, pagharap sa laban. Dahil alam mo sa iyong sarili, nakatayo ka sa panampalataya at hindi ka iiwan ng Diyos. Then the devil will then he will, sabi doon, resist the devil and he will flee from you. No, napakasimple lang ng aking gustong iwan sa inyo mga kapatid, no? Hindi naman ako masyado magtatagal. We will finish this. Na hindi natin kailangang iwan ang ating
buhay pananampalataya. It so happened sa mga nangyari before na nanghihinayang tayo kapag mayroong umaalis sa gawain. Lumilipat, nawawala, at mabaltaan natin sa dahilang, ang number one na dahilan is material. At yan, ilang beses na nabanggit sa inyo, yan yung pinaka number one na dapat harapin ng mga anak ng Diyos pagdating sa material na bagay. Kapag walang-wala na, nandiyan ang maraming kaisipan. Naalala ko na gaano katagal, di ba? Masyadong na, sabi natin, no? Hindi man lahat, pero masyadong na-focus ang kaisipan sa pangako sa labas. Mga pangako, sabi nila, galing daw yan kay BBM, galing sa mga Marcos. Tumagal ang mga panahon. Ni Sing Condoling, sabi nila, wala tayong nakita. At ang worst pa rito ay yung pagtalikod sa pananampalataya ang naging dahilan because of these promises. Because of this material, because of these schemes. Kaya huwag tayo basta-bastang tatanggap ng schemes o ng mga pagtawag. Isang nakakatuwang experience, share ko, no? Kunti lang. Mga kapatid, for some reason, kaya nga, wala sa atin dito magsasabi na kaya natin lahat ng bagay. Maliban na tayo ay magtiwala sa Diyos. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Hindi ko maisip-isip why naging biktima rin ako ng scam. Diba? Kung isipin natin, siguro kung si Brother Buboy ma-scam, si Brother Buboy na-scam, para hindi tayo makapaniwala. Siguro pwede pa yung mga ilang mga kapatiran, sabi natin na medyo kulang sa kaalaman, hindi naman natin dinadown, no? Maaaring kulang sa technology or kulang sa knowledge about this mga bagay na nangyari. Pero hindi naman tayo bago na, no? Marami ng news. Nakakarasin tayo ng mga SMS na nag-warning na huwag tayo basta-bastang maniwala. Pero isang araw nakareceive ako ng tawag. And for some reason, sabi ko sa inyo kanina, na minsan ay gagawin ng diablo para tayo ay lituhin because of material. At that day, sabi ko, Panginoon, I'm in needs. Sabihin, merong pangailangan ng mga panahon na yun. Sabihin natin, panahon na yun. Dahil hindi naman isang araw yun eh. So I just receive a call. At siya ay, sabi na taga-BPI siya. So mayroon akong account sa BPI, mga kapatid, no? Na matagal na yan, 2010 pa. Ito, i-share ko lang, no? Para maging aware tayo lahat. Para hindi na tayo kayo mag-ayos sa akin. Now, una natin sabihin na hindi mangyayari sa akin yan. Because, who knows? Diba? Kung hindi tayo mag-iingat at hindi tayo magiging wise enough. So, sabi niya, Sir, alam niyo kasi, pinag-aaralan nila yung the way they talk, yung mga genuine na galing talaga sa mga call center agent, galing sa yung mga talagang may alam sa knowledge sa bangko, alam niya ng mga matalakil, di ba? Yung the way they talk, they speak, at kung ano yung background, ano yung meron sa bangko, ano yung ganito, alam nila. Pinag-aralan nila yan, mga scammers. So, ako po ay taga-BPI, ganun, at ano siya magsalita, talagang maayos. Talagang magkakaroon ka ng thinking na ito ay totoo. At dumating pa sa point, sabi niya, Sir, meron kang points na hindi mo nare-redeem. So, yun yung silo. I know I have some rewards na naipon sa account ko, but hindi ko na kalimutan kong bantayan na yung amount ay hindi ganun o yung bilang ay hindi ganun. I know ang aking account, lagi ko na nabibisita yan. Alam ko yung amount ng rewards na meron ako. Pero nung that day nakalimutan ko na parang it's over sa meron ako sa bank. So sabi niya, you have this reward na hindi niyo na kiklaim. So marami siyang explanation, maraming gano'n. Doon na ako nakalimot. Kaya nga, yung sinasabi ko, kapatid, it's not about our status. It's about knowing that we are in a battle. You see? It's about knowing, it's about understanding and recognizing kung walang biyaya ng Diyos ay talagang madali tayong madaya ng sanlibutan. So in short, gano'n na, hiningin na yung accounts, yung password, because nahook na ako nung na siya ay
taga BPI. And promise yung sa reward nga na mapoprofit if hindi ko i-avail on that day. So, yun ay nangyari. Ilang beses ako na-receive na don't share your, ano yan? Yung digit, 4-digit number. OTP. Yun na, doon ako nakalimutan ko yung pinakamahalagang part. So, in short, na-transfer sa Maya account nung scammers. And then, Sister Mona kasi nun, medyo busy, at hindi ko maalala kung anong, parang sunduin pa yata si Prince. Kasi sabi niya, kung narinig ko lang yung OTP, ay bibigyan natin ng warning. So yun na, nabigay ko na yung OTP at nakita ko, nag-transfer na. Salamat sa Diyos dahil hindi naman malaki yung account ko. Hindi naman malaki yung natin, iniingatan sa bangko. Just little lang naman ng mga biyaya ng Panginoon. Pero yung 5,000, malaki pa rin, Bar Buboy. Sabi ko, bakit na-transfer? Doon ko na na-realize. Doon ako nagising. And it's too late. But anyway, sabi ko, sa Panginoon, lahat ng bagay nangyari para sa ating ikatututo. Di ba? And minsan maaaring nangyari sa atin ang mga ganung mga bagay, nakakalimot tayo, nakakaligtaan natin ang mga bahagi ng buhay na ito, na tayo nasa battle, maraming mga demonic spirit, mga tao na demon-possessed, na masaya silang makapag-scam, makuha lamang yung kanilang gusto sa mga tao, kahit na yung mga tao ay mahirapan na. Ang importante ay sila ay mag-gain. So yun ang aking pinupuntuhan sa umagang ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na it is impossible na ang church, na ang mga mananampalataya ay total defeat ng diablo because meron ng salita ang Diyos pangako sa atin. Ano sabi niya? Puntahan natin Revelation chapter 19. Itong mga tinawag, sabi diyan, verse 11, and I saw heaven open and behold, a white horse, and he, the Lord, he who sat on it is called faithful and true. And in righteousness he judges and wages war. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. So anong pinapakita dyan? Sa panahon na yon, sa araw ng Panginoon, ay hindi siya nag-iisa. The Lord sat on a white horse with power. Hindi po yan literal na horse. With power and authority, at kasama niya ang armies in heaven. Sino sumasampalataya na kayo bahagi riyan? So ibig sabihin, there is a promise. Hindi ka madidefeat. Just take control of the battle. Dahil may pangako siya na ikaw ay kakasamahin niya sa kanyang araw. In the day of the Lord, nandyan ang armies of heaven. And these are the faithful, the called, the chosen and faithful. Revelation 17 verse 14. Ano sabi diyan? This will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him are the called and chosen and faithful. So pinapakita ko sa inyo na hindi talaga totally magagapi ang mga anak ng Diyos. Sino mag-aim mga kapatid? Harapin nyo lamang ang battle na mayroon kayo. Maaring naiisan kayo once in a while. Pero bigla kayong mabangon at ikaw ay magpapasalamat sa Diyos. Salamat for this learning. Diba? Thank you, Lord, for this instruction, for this learning. Mas mainam na mayroong matutunan kaysa tayo ay lalaki. Hallelujah! Tumatagal sa ministry na wala tayong natututunan sa kalooban ng Diyos. Mas mainam na naranasan natin minsan naloloko tayo. Naiisahan tayo ng diablo. Pero sabi ni Pablo, pero hindi lubusang nagagapi. Maaring nadadapa tayo minsan nakakalimot, Panginoon na may Diyos pala na buhay. Huwag ka lang mag-alinlangan. Ano bang iyong pangailangan? Hindi lamang material, kundi sa Espiritu. Kailangan mo ng strength, ng power na mula sa Diyos. Huwag ka lang makalimot, tumawag sa Kanyang dakilang pangalan. And the Lord, hallelujah, is faithful, sabi niya, na tayo ay Kanyang palalakasin, palitibayin sa pananampalataya. It's all right, magkaroon tayo ng mga experiences. Naalala ko one time, na-share din sa akin ni Pastor Joe. Pero naging maagap ang biyaya ng Diyos sa buhay niya. Meron din siyang katransaction one time
Pero yun ay malaking amount. Kung hindi siya, kung hindi siya naging maagap o ang Diyos naging maagap sa kanya, ay maaaring naloko rin siya ng ganung kalaki. Meron siya katransaksyon at gusto ng tao na ito na ipadala na yung bayad, pero wala pang proof. Wala pang proof na pwede pang hawakan. In fact, si Joe ay nagpunta na dun sa tawag niyan, sabihin natin yung Cebuana Lawyer para magbayad. Ibig sabihin, nag-effort na siya, umalis siya ng bahay, nag-travel na siya para gawin yung kanyang obligation to pay. Pero nung siya nandun na sa harap ng counter, bigla siyang nakaalala sa Panginoon na may mali. Bago siya magbayad at pumirma at gumawa doon natauhan na siya, mali yung aking gagawin. So umuwi siya ng bahay at nagpasalamat siya sa Panginoon. Sino sinasabi ko, wala sa ating isa dito ang makatiyak na tayo ay sigurado sa lahat. Maliban na tayo ay haharap na may kalakasan na mula sa Diyos. Taking control our spiritual battle, recognizing na tayo humaharap sa maraming mga demonic spirits sa ating panahon at wag natin i-abandon ang salita ng Diyos, wag natin i-abandon ang presence of God. Ano sabi ni David? In your presence, there is fullness of joy. Hallelujah! Ang mga material na bagay ay mawawala, pero hindi ang Diyos sa langit na nangako. Hallelujah! Sabi ko, maliit lamang yung 5K, kayang ibalik ng Diyos ang blessing. Hallelujah! Pero it was a learning experience. Sabi ko, mula ngayon, kapag may nag-call sa akin, hindi kita kakausapin. Lalo na pag bangko, i-confirm ko muna, tumawag sa akin. Sabi, siya daw galing sa inyo. And that's it. It's a learning experience. Yun ang sinasabi ko na tumayo tayo ng mayroong unawa, kapahayagan, na hindi tayo lalakad sa ating sariling karunungan. Tayo lumalakad, dala-dala natin ang karunungan ng Diyos, biyaya ng Diyos. Zechariah 14:5, it was being prophesied. Sabi doon about the day of the Lord, the coming of Christ, thus the Lord my God will come, and all the saints with you. And all the saints with you. Paano mo gagapin, hallelujah, paano gagapin ang kaaway ang mga banal na ito'y inihula na ng Scripture? The Lord will come in His day, in the day of the Lord. He will come and all the saints are with Him. So umagang ito, nasaan ang mga binabanal ng biyahe ng Diyos? Harapin mo ang battle dahil mayroong prophecy na nagsabi, ikaw ay kasama niya. Hallelujah! Sa araw na yun, ikaw ay magta-testify, tatayo ka. Hallelujah! Ikaw ay ipapakilala ng Panginoon. Ano sabi kanina? Tayo ay tatawagin isang araw, when the roll is called up yonder, I'll be there! Ang mga banal, ang mga matuwid, tinawag, dilinis, matuwid, ay nandoon sa araw na yun. Kaya huwag kayong tatalikod sa inyong mga labanan. Take control of your battle. Sino rito ang mayroong kagipitan? Take control of your battle. Sino rito ang mayroong mga damdamin, mga kabigatan sa sanlibutan ito, na dahil sa mga bagay sa lupa, hallelujah, ay tayo ay nabe-vex ang ating soul, na tayo na-stress na, masyado na tayong naguguluhan, pero stand still, hold fast the faith, hallelujah. Huwag mong pabayaan, huwag mong iwan ang salita ng Diyos. Napaganda ng comforting word ng Panginoon. Napakasimple, sabi niya, John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world. Ano yan? Mismong ang Panginoon nagsabi, in this world you will have trouble. Naunawaan po natin, church, sa umagang ito. O baka meron sa atin tatayo rito para magsabi, wala man akong problema, pastor. Sa naalala ko, 1 taon na parang wala akong problema. Maganda yun. Sa pagkakaalala ko, pastor, nung mula ako tawagin ng Panginoon sa mensahe, wala talaga ako naging problema, pastor. Wow, maganda yun. Pero the truth is, ang reality, araw-araw, nakaharap tayo sa maraming trouble. Diba, huwag na natin balik-balikan yung sabi ng mga mangaral minsan, nakakot, napabalikan ang ganung kaisipan na kung bakit wala kang problema, ay baka kasama mo yung tagapagbigay ng trouble sa mga tao. Kaya hindi mo siya masalubong. Si Jesus mismo nagsabi, in this world, you will have trouble. In this world, you have battle. You have spiritual battle. But, sabi niya, take heart, take courage.
Ano sabi ng nangako sa atin? I have overcome the world. I have overcome demonic schemes of the devil. I have overcome every sickness. I have overcome every disease. Hallelujah! Tumayo ka lamang, harapin mo. Take control of your battle. Hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. Huwag mo iwan ang fellowship church. Hallelujah! Huwag mo iwan ang panalangin. Huwag mo iwan ang pag-ibig sa Diyos. Huwag mong pabayaan ang iyong spirito na laging, hallelujah, tambak na maraming problema dahil sa mga bagay na sanlibutan. Bumangon tayo at ating harapin ng may kalakasan. Sabi ni Pablo kay Timothy, sa mga taga-Epeso, hallelujah, kayo magpakalakas sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. And what a comforting word mula sa Panginoon. Just take courage. Ano sabi doon? Balikan natin teksto. Tayo magtatapos. Sabi diyan, be strong in the Lord and in the strength of His might. Paano nyo naintindihan ang bagay na ito, mga kapatid? Sa akin, pagkaintindi sa bagay na yan, it's about taking control of your spiritual battle. Be strong in the Lord and in the power of His might, in the strength of His might. Huwag mong pabayaan ang labanan. Take control your spiritual battle. Ibig sabihin, face your spiritual battle. Stand on your spiritual battle. Take on the challenge. Hallelujah. Sino sa atin sa umagang ito, handa pang harapin. Hindi pa tapos ang trouble. Hindi pa tapos ang mga challenges. Hallelujah. Brother Hill, di ba? Hindi pa tapos ang mga labanan, in pain, in trouble, in heartaches. Hallelujah. Lahat na ng pwedeng aches ay maranasan natin. Tatayo tayo. Huwag tayong aalis. Hallelujah. Huwag natin iwan ang presence ng Diyos. Ano sabi kanina? Hallelujah. Be still and know that I am God. Hallelujah. Huwag natin kalimutan, hindi tayo iniwan ng Diyos kailanman. Ang Diyos nagpahintulot na sila dalhin sa harapan ng Red Sea, ng Dead Sea, at sa likod ng mga kaaway. Pero ang spiritual eye ay nakakita, ang Diyos ko ay buhay. At siya'y may pangako, hindi ko kayo iiwan. Hallelujah! At ako'y makikipaglaban, makipagbaka para sa iyo. Hindi pala tayo makikipagbaka, ang Diyos pala makikipagbaka para sa atin. Huwag lang tayo aalis sa labanan. Take control of your battle. Hallelujah! Hindi pala ang Diyos na kalimot, hindi pala siya bulag, hindi pala siya bigi, hallelujah, para hindi marinig ang ating hinaing, ang ating mga dalangin sa Diyos. Be strong in the Lord, in the strength of His might. That is to control your position, control your battlefield, hallelujah. Mga magulang, take courage. Mga young people, take courage. Hindi pa tapos ang spiritual battle. Pero huwag niyo kalimutan ang mga pangako ng salita ng Diyos. Sa araw na yun, kasama niya ang mga banal. Oh, glory! Kasama ako ng Panginoon sa araw na yun. Sino magsasabi sa umagang ito? Kasama ko ang Panginoon sa araw na yun. Yes, I have this battle today. Pero nakikita ko sa sarili ko, kasama ako sa araw na yun. Dahil ako isa sa mga tinawag, isa sa mga nilinis, isa sa pinabanal ng Diyos. Hallelujah! Isa sa binili ng banal na dugo ng Panginoon. Tayuan ninyo, ano ba labanan natin ngayon sa umagang ito? Financial needs? Huwag niyong iwan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sa akin personally, I have this burden in my heart, sadness in my heart. Because para saan pa kung tayo ay maganda ating mga motibo, lalayo tayo, pero hindi natin kinoconsider ang salita ng Diyos. Malayo tayo sa fellowship. I'm talking about, because ating beloved brother Barsam ay nasa Canada ngayon. For some reason, circumstances, ay pinahintol ng Diyos. Pero hindi yun ang aking tinutukoy. Yung ating pagtigil, pagiging wala lagi sa fellowship, ay nangungusap ng malaki na ating pinababayaan ang ating position, ang ating battle. At yung dahilan, gapian. Hindi man lahat, pero gapian ang mga ibang bahagi ng iglesia. Diba? Financial need, lalo na, number one. Kapag tayo ay masyado ng, nakalimot sa mga consideration ng Scripture,
Kaya kung sinasabi yan, kahit gaano kagandang plano, kung hindi natin ibinigay sa Diyos, hindi lang tayo humingi ng payo, hindi tayo lumalapit sa mga manggagawa. Ano bang mabuti? Ano bang tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong decision namin? You see? Take control your spiritual battle. Tayuan natin ang ating mga labanan, mga kapatid. Because ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, sa ilang mga sandali, sabi dyan, but the Lord is faithful. Sino sumasampalataya sa umagang ito? The Lord is faithful. He will strengthen you. Sino magpapasalamat sa Diyos sa umagang ito? He will strengthen you and protect you from the evil one. Oh my. Ang Diyos ay tapat. He is faithful in His promises. At meron siyang pangako, I will strengthen you. I will protect you. Tumayo ka lamang. Andito ako sa iyong harapan. Wala sa likod ng Panginoon, nasa harapan natin. Ako'y nasa iyong harapan. Ako'y nasa palibot mo. Merong scripture yan. Hindi ko lang na-quote, hindi ko lang na-note. Pero merong scripture yan. Sa lumang tipan, ang sabi ng Diyos, ako ang nasa harapan mo. Ako ang nasa likuran mo. Ako ang nasa kanan mo. At ako ang iyong nasa kaliwa. Paano ka gagapiin ng kaaway? Diyos mismo nangako, hallelujah. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, hallelujah, kayo'y magpakalakas lamang sa kalakasan ng Diyos. Take control of your battle because the Lord is faithful. Hindi kita iiwan sa iyong labanan. Hindi ko pababayaang managumpay ang karamdaman sa iyo. Well, in fact, ang sabi ni Jesus, hallelujah, siya ay nagtagumpay na sa labanan. I have overcome the world. He has overcome the death, hallelujah, when Christ was resurrected from the dead. He died on the cross, but in 3 days, siya ay binangon ng Diyos sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu para ipakita, ginapi ng Diyos ang kamatayan. And yun dahilan, kahit man may mga nagpahinga na sa iglesia, ay hindi nasakop ng kamatayan sila. Sila ay tinawag na natutulog lamang sa piling ng presensya ng Panginoon. You see, the Lord is faithful. Sino magsasabi ng amen sa umagang ito? He is faithful in His promises. Sa mga magulang natin, sa dakong ito, sa mga kabataan, bawat isa. Kaya kung babalikan ko lamang yung aking binigyan pansin kanina, bakit itinuturo sa atin na ating sakbatin ang buong kagayahan ng Diyos? Because this is the reality. Tayo ay nasa battle. Wag mo wala sa ating kaisipan. Recognize that you have to face your own battle. Alamin mo na ito'y naka-on. The battle is on. The wages, the war is on. Your spiritual battle is on. At hindi natin kayang i-turn off. Hindi natin kayang magpahinga, Panginoon. Pagod na ako. Di ba? Meron tayong isang ganun damdamin, Panginoon. Nakapagod na yung mga utang. Di ba? Baon na tayo. Sino rito ang maraming utang? Hindi natin kayang bayaran, pero kayang tulungan tayo ng Panginoon, di ba? Huwag lang natin iiwan, huwag natin pababayaan ang ating mga kalagayan sa pananampalataya. Sa buhay pananampalataya. Minsan ay meron tayong ganung kaisipan, habang tayo nandiyan ako, magsita tayong lahat. Ay meron tayong minsan damdamin, Panginoon, stress na ako, pagod na ako, di ba? Parang gusto natin magpahinga. Aba, kapag ikaw ay pinagpahinga ng Panginoon at hindi ka pa ready, ay delikado mga kapatid. But we tend to say that, no, Panginoon, masyado tayong napagod na through the years. Ay masabi natin, sino makakapagsabi sa umagang ito, na hindi naging madali ang aking labanan. Hindi naging madali ang battle, ang struggle. Pero sino sa umaga ito ang handang magpuri pa yun, magpasalamat, Panginoon, salamat dahil kasama kita. Salamat, Panginoon, sinamahan mo ako sa aking laban. Panginoon, salamat sa mga struggle na ito. Salamat sa lahat ng bagay na iyong pinahintulot. Kahit man ang mga pangailangan, kahit man ang mga, karamdaman, lalo na. Sabi ko, Panginoon, yung mga karanasan ng mga oldest dito, mga magulang na, ay unti-unting naranasan ng mga medyo gumugulang na rin. At katulad ko, hindi na rin bata, next year, turning 48. At marami na rin nararamdaman. So we're longing for that day, Lord,
mayroon pang labanan na kailangang harapin. Salamat ay hindi mo kami iniiwan. Salamat, kasama ka ng aking tahanan, kasama ka ng aking mga magulang, kasama ka ng mga kabataan dito, kasama ka namin hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Sabi nga mga kapatid, hindi natin, kinuot ko ba yung kanina? Binasa ba natin yon? Nakalimutan ko siguro basahin, but ang sabi doon sa Revelation chapter, hindi ko siya na-jot down. Okay. 19, Revelation 19 verse 8. Lastly, no? Sabi diyan, it was given to her, ito ay sa church, na overcomers, to clothe herself in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi namin huhubarin yung whole armor. Ang righteousness ay isa sa whole armor of God at hindi natin huhubarin dito hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon ay, ating suot-suot pa rin ang katwiran ng Diyos. Dahil ang katwiran na ito, sabi ito yung mga matutuwid na gawa ng mga banal. Of course, righteous acts na gawa din ng Diyos sa buhay natin. Kaya tunay na sa Diyos lamang mauwi ang lahat ng kapurihan pasalamat. Just take control of your battle, church. Hindi man namin kaya kayong tulungan, hindi namin kaya kayong suportahan, but salamat, may Diyos na handang sumuporta sa atin. May Diyos na handang magkaloob ng kapayapaan, ng kaayusan sa buhay ninyo, at mag-provide ng mga pangailangan sa araw-araw. Let's bow our heads for a moment. Dakilang Diyos, muli salamat o Diyos sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Salamat sa katuwiran ng anak ng Diyos na buhay na siyang aming ibinibihis. Hallelujah. Ang katuwiran ng Diyos, hallelujah, na isinuot ng iglesia na siyang nagiging isang fine linen, white and clean sa iyong harapan, O Diyos. And that also speaks of that glorious day, hallelujah, na ang sino man na dinamitan ng katwiran ng Diyos sa mga panahon na ito, hallelujah, 100% we believe, and I believe, Lord, na siya ay kasama sa araw na yun. Hallelujah. Because of all the armies, hallelujah, of the Lord, ay kasama niya sa araw ng kanyang pagbabalik. In His glorious return, hallelujah. That is after rapture, O God. Pagkatapos ng pag-agaw sa iglesia, isang linggo, hallelujah, nagagawa ka sa iyong bayang Israel. At mangyayari ang 1 Thessalonians chapter 4, the Lord will come, hallelujah. The day of the Lord will come, and the armies of heaven is with Him. Yan ay pangako mo, Diyos, at yan ay hindi isang isip lamang. And that's why dapat kaming magalak sa panahong na ito. In spite of our battle, ay mayroong pangako na pagtatagumpay. Salamat sa iyong salita na nagsabi rin sa bibig ni Pablo na ginawa mo ang iyong iglesia na higit pa sa mapagtagumpay. Oh, what a sweet word. What a conforming word. And that's why, Lord, I pray, help us in our battle. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang mga battle ng iyong mga banal. Financial needs, spiritual needs, hallelujah, healing, at marami pa mga bagay. Lord, help us in our battle, help us in our trouble, in our, hallelujah, pagharap sa mga bagay na ito. Strengthen our soul, at huwag naming makalimutan ang lahat ng benefits ng iyong mga salita. Oh, purihin ka sa umagang ito. Aming kang tinataas, dinadakila ang iyong pangalan. Strengthen the body of this church, the body of Christ. Strengthen this congregation, Lord God. Ang mga mahina ay iyong papalakasin sa panampalataya. Ang aking mga mahal na mga gulang na mga physically ay maaaring mahina na. Strengthen their soul, strengthen their heart, Lord. Kaunti na lamang na pakikibaka, pakikihamok. At mangyayari na ang sinabi ni Pablo, I have fought a good fight of faith. Hallelujah. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagpapagal, ang paglakad ng iyong mga hirang sa sanlibutan ito, O Diyos. Hindi mawawalan ng saysay ang aming pananatiling sa iyong presensya. Ang aming parod parito sa mga gawain, hindi mawawalan ng kabuluhan.
Ang aming mga pagpupuri, hindi mawawala ng kabuluhan. Ang aming pagtaas ng kamay, hindi mawawala ng saysay. Ang aming pag-awit, ang aming mga pagpupuri, ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hallelujah. For the Lord inhabits the praises of His people. The Lord inhabits the praise of His people. The more we praise, the more we worship God, the more He strengthens us. Hallelujah. The more na bumababa ang presence, ang kalakasan ng kadakilaan ng Diyos. And that's why, ang sabi ng lingkod si Haring David, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Purihin ka ng aking kaluluwa. Hindi niya sinabi, purihin ka ng aking katawang lupa. Because we were not in the flesh and blood. Hallelujah. Ang pinalalakas ng Diyos ay ang Espiritu, ang inner man. Hallelujah. At ito rin ang sasamba at luluwalhati sa iyo. Bless the Lord, O my soul. And that's all that's within me. Purihin ka sa iyong kabanalan. Purihin ka sa iyong salita. Amin kang niluluwalhati sa iyong kabutihan. Tunay na mabuti ka sa buhay namin. Tunay na makapangyarihan na Diyos sa buhay namin. Maaaring hindi ko fully, O God, maibigay sa iglesia ang kabuuan ng iyong mga salita. Subalit kailanman hindi ka nagkulang ng pangungusap. Hallelujah. Maraming instrumento ka, O Diyos, para dalhin ang salita sa iyong iglesia. You have this fivefold ministry na binabangon mo sa limang araw to quicken the church. Hallelujah. To strengthen, to edify your body. There's the prophet, teachers, pastors, evangelists, apostles, para dalhin sa sakdalan ng iyong iglesia. Gayunpaman, salamat. Salamat sa mga simpleng salita, O Diyos. Salamat sa mga pagtuturo, sa mga learning experiences namin, Lord. Ay natututo kami upang lubos na magtiwala labang sa iyo. Panginoon, ipagpatawad sa amin kung kami man ay nagkulang ng pagtitiwala sa iyo. Sa panahon na maaring kami nagipit, ay nagtiwala kami sa mga pangako ng tao. But this time, Lord God, hallelujah, sa panahon ng kagipitan, ang aking tatawagin ay aking Diyos sa langit, hallelujah. Siyang Jehovah Jireh ng lumang tipan, Jehovah Jireh ng lumang tipan, ng bagong tipan, hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, hallelujah, ay kanyang ipagkakaloob ang aming pangailangan. Ikaw din ang nagsabi, Panginoon, that anything you ask in my name, if you believe it, then you will receive it. Hallelujah. And I ask Lord Jesus, kung meron man kakulangan sa umagang ito, may your grace be filled. Hallelujah. Magpuno sa mga kulang pa sa iglesia. May your wisdom, hallelujah, ay lubusang magpuno ng wisdom sa iglesia. Hallelujah. And let the Spirit of God fill every soul, every heart, hallelujah, upang higit pa naming makita ang iyong salita sa aming panahon sa uling mga araw. Bless the church. Bless every one of us. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ating isa pang palakpakan ang dakilang pangalan ng Diyos. Can we say, praise the Lord one more time? Huwag natin ipagkait sa Diyos ang mapuri at pasalamat. Hallelujah! Ang ating mga bibig, mga labi ay magupuri at magpasalamat sa kadakilaan ng Diyos sa atin. Faithful to the end, ating awitin. Bigay ko sa ating MC. Faithful to the end. Let's sing this song. When I'm feeling afraid, certainty, when the plans that I made all fall apart. Yes.
Totoo, tapat ka, Panginoon. It's like nagugusap ngayon sa aking puso. Tunay na tapat ang Diyos. Mas malakas siya ngayon kaysa yung nararamdaman. Hallelujah. Mas malakas siya ngayon kung ano ang battle na yung, hallelujah, sa iyong kalagayan ngayon. Salamat, may tapat na Diyos na tumawag sa atin. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Tutuog yung salita mo. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Hallelujah, na siya ay magpapalakas. Siya magkukumpleto sa atin. Hallelujah. Siya ay magtatagumpay para sa atin. Patuloy na magtatagumpay. Yan ang Diyos na tapat na Diyos. Hallelujah. Na tumawag sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katapatan na hindi nagbabago sa iyong mga banal. Blessed be the name of the Lord. Oh, God, what a wonderful God you are. Napakahinap ng iyong mga paggawa, pagkilos sa aming mga buhay. Oh, totoong yung mga salita ng Diyos. Totoong yung salita. Marami kaming mga labanan ng Diyos. Salamat binubuksan mo ang aming mga pananaw. Hallelujah sa mga makalangit na lahat. Totoo, Panginoon,
Panginoon, ikaw na ay nagtagumpay. Totoo rin, Panginoon, nakasama mo kami at kakasamahin hanggang sa matapos ang labanang ito. Pupurihin ka, O Diyos, sa iyong mga pangako. Wala kaming ibang panghawakan kundi sa iyong mga pangako, O Diyos. Hallelujah! Na ikaw nga ay nagtagumpay na para sa amin. Kahit marami kaming labanan, marami kaming struggle, maraming sorrow, Panginoon, sa mundong ito. Pero salamat, be of good cheer. Hallelujah! I have overcome the world. Pinagtagumpayan na ng Panginoon ng sanlibutan. Wala gagawin tayo kundi lubos na sampalatayanan ang gawa ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah! Huwag bibitiw. Hallelujah! Magpatuloy lamang. Hallelujah! Take good courage. Hallelujah! Magpangalakas sa Panginoon. Hallelujah! Magpangalakas sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Hallelujah! May kalakasan ng Diyos na binibigay. May kalakasan ng Diyos na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin upang tayo makatayo matibay sa uling panahon. Mawala kaming sasandigan kundi ikaw lamang. Ikaw lamang tapat. Ikaw lamang hindi sinungaling sa iyong mga salita. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin, mga kapatid. At kung may mga pangangailangan pa kayo, itong panahon upang inyong itaas sa Panginoon. Hindi kayo, hallelujah, mag-aalinlangan. Lagi ang Panginoon ay may laan na biyaya para sa atin. Ang kanyang biyaya ay sapat-sapat, mga kapatid, sa ating mga kahinaan. At nagiging sakdal ang kalakasan ng Diyos, hallelujah, kung ipapaubaya natin sa Panginoon ng lahat. At sasabihin sa ating sarili, wala tayong magagawa, siya lamang may magagawa. Kaya ninyo yung pagkatiwala nyo, naman yung mga pangangailangan sa mga sandaling ito. May magagawa ang Diyos. Marami siyang kaparaanan, mga kapatid. Hallelujah, upang katagpuin ang ating mga pangangailangan. Ang Diyos natin ay totoo na Diyos na ating pinaglilingkuran. Marami siyang ways upang katagpuin ang ating mga pangangailangan. Ama namin sa langit, mapagmahal na Ama, dakilang Diyos at makapangyarihan, banal na aming pinaglilingkuran. Sa iyo, Diyos, ang pagdakila, papuri at pagsamba ay sa iyo lamang nauukol sa mga sandaling ito. Tunay ang aming mga kaluluwa ay sumisigaw sa iyo, Diyos. Hallelujah. O, purihin ang Diyos na buhay. Purihin ka ng buong kaluluwa namin at lahat ng nasa amin ay magpuri sa iyo, Diyos. Hindi kami magtitira. Tunay ikaw ay Diyos na dakila at tapat na tumawag sa amin. Purihin ka ng aming buong kaluluwa. Salamat sa iyong mga kagandaang loob. Salamat sa iyong mga mahimalang gawa. Salamat sa mga benefits, sa iyong mga biyayang ito na aming tinanggap sa huling panahon ito, sa mamagitan ng iyong mga salita, sa mamagitan ng iyong bugtong na anak, na dito kami kinumpleto, hallelujah, sa Kanya lamang, hallelujah, kundi sa Kanya, Panginoon, hindi namin makikilala ang tunay na Diyos, na nag-iisa lamang, nag-iisang Diyos, ng bayang Israel, isa lamang ang kanilang Diyos na nakikilala, hanggang sa hindi nila nakilalang ang pinadala ng Diyos na, hallelujah, ang anak ng Diyos na buhay, hallelujah, na makapagliligtas din naman sa kanila na siya ay Messiah, hallelujah, ang hari ng mga hari, ang hari ng mga Hudyo, ay hindi nila nakilala sa sariling kanila, hallelujah. Totoong yung mga salita, pero purihin ang Diyos na napakabiyaya. Dahil dito, Lord, hallelujah, kami rin naman ay nakabahagi, kami na malalayo, mga hintil, mga aso sa tingin, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah, sa Kanyang dakilang biyayang ito, na kami na kabahagi ng kayamanan ng Kanyang biyaya sa huling panahon ito. Oh, napakayaman ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Napakayaman ng Kanyang mga salita na yung pinangusap sa araw na ito. Salamat, kinumpleto mo kami. Salamat sa aming kapatid Bartim na yung ginamit kanina, sa aming mahal na pastor, sa bawat isa, O Diyos, na narito ngayon, nag-participate sa iyong gawain. O tunay na wala kaming masabi kundi napakabuti mong Diyos na aming pinaglilingkuran. Kung kami lamang lulubos, susunod ng lubusan sa iyong mga salita, Panginoon, at hindi mag-aalinlangan, may pangako ka, Panginoon.
Kung amin lamang susundin ng walang pag-alinlangan at lahat ng mga bagay na iyong sinasabi at iyong itinuturo at patuloy, O Diyos, na ibinibigay at ipinapakain sa amin. Kung amin lamang lulunukin, O Diyos, at papamuhay ang iyong mga salita. May pangako kang mga pagpapala, Panginoon. At kung hindi namin susundin, mayroong ka ring salita, Panginoon. Hallelujah, na maaari mo kaming alisin. Hallelujah. Maaari mo kaming patayin sa iyong harapan. Pero purihin ka, O Diyos, kami mahal mo. Ang iyong pagmamahal ay napakasagana sa iyong mga anak sa uling panahon ito. Kaya Lord, salamat sa araw na ito. Tunay pinagpala mo kami. Salamat sa kalakasang spiritual na iyong ininadagdag sa amin upang tuloy na makipagbaka sa mga labanan pa na nariyan sa aming harapan. Tinatayo mo kaming matibay, Panginoon, sa uling panahon ito. Salamat sa mga karanasan. Hallelujah. Kahit man ito sa paningin ng tao ay negatibo, pero para sa amin, Panginoon, ito'y nakakatulong sa aming pananampalataya upang lumago ng lumago, upang magtagumpay sa iyong biyaya, Panginoon. Palay mong bawat isa, may mga pangailangan, patuloy mong iabot, O Diyos. Walang lingid sa iyo, O Diyos, sa mga sandaling ito. Kaya mong ipagkaloob anumang mga nasa na yung mga anak na patuloy na sumasampalataya at patuloy na sumisigaw ang kanilang mga puso. Desire, Lord, na kanilang matanggap anumang kanilang mga pangailangan. Sa may mga karamdaman, patuloy kaming sumasampalataya na hindi ka nagbabagong Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw pa rin noon, ngayon ang magpakailanman. Ikaw pa rin ang healer noon, hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang manggagamot ngayon. Ang Diyos na hindi nagbabago. Tulungan mo kaming panindigan at patuloy na panghawakang lubos, O Diyos, ang iyong mga pangako. Dito lang kami magtatagumpay ng lubos, Panginoon. Kaya Lord, bless everyone. Huwag mong kalimutan, maging aming paghihiwalay. Hawaihan mo, baunin namin ang kagalakan na nagmumula sa iyong presensya sa araw na ito. Tunay, linubos mo kami. Salamat sa mga encouragement. Salamat sa kalakasan ng pamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Lahat kami ay pinagpala sa araw na ito, O Diyos. I believe wala kang linagpasan. Hallelujah, sa araw na ito. Ang mga mahihina ay iyong pinalakas. Hallelujah. Maging ang mga naggagalak, patuloy mo pang binigyan ng kagalakan, O Diyos. At mga pinagpapalang mga anak mo ay patuloy pang dinagdadagdagan ang mga pagpapala na galing sa iyo, Panginoon. Kaya't Lord, lubos-lubos ang aming kagalakan sa araw na ito. Kaya't papuri, pagsamba, pagluwalhati ay aming binabalik. At lahat ng kadakilan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Let's say amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.